ang pagnanakaw. Paano kung ang nakuhang yaman ay galing rin sa pagnanakaw? Paano kung ang nairaos na kahirapan ay sa pamamagitan ng pagnanakaw rin? Marahil ay naitanong na natin ito sa ating sarili. Mahirap ka man o nakaaangat na sa buhay. Ganoon rin naman kung naging mayaman na dahil sa gawaing ito. Bago natin ito sagutin, ay dapat na muna nating alalahanin na tayong lahat, bagamat kahit sa iba na nagsisikap na maging mabuti sa Diyos, ay nagkakasala pa rin naman. Subalit ang dapat na naitatanong natin sa ating sarili ay kung sinasadya ba natin at pinaplano ang mga ito. Sapagkat kung atin ang nagawa ito, kahit pa sa pagsadya, ay atin ang dapat na pagsisihan at ihingi ng tawad sa Panginoon. Hindi nga ganun kadali, sapagkat kaakibat ng pagsisisi ay ang dapat na pagbabago. Minsan ay madaling aminin, ngunit kadalasan ay mahirap nga. Dito, tayo ay sinisilip na ng Diyos, sapagkat Siya ang tunay na nakaalam ng ating puso, pagkat sa Kanya nga ay walang naitatago. Naniniwala ako na ang Diyos ay mabuti, mapagpatawad sa mga lumalapit sa Kanyang totoo, hindi maramot na mapagbigay sa Kanyang mga anak. Ngunit kahit ganito ang ating pagkakilala sa Kanya, dapat pa ring makita sa atin ang tunay na pagsisisi, ang pagtigil sa gawang masama, pagtigil sapagkat hindi na dapat na inuulit at sinasadya. Ganito kasi ang nakasulat na paraan ng Diyos na hinihingi sa kanila noon. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Bakit nga ba wrath and indignation sa mga hindi sumusunod noon? Hindi ba't ang Diyos ay dapat na mapagpatawad? Iba kasi ang pagkakataon noon. Sila, ang Israel, ang pinatutungkulan. Noon na ibinigay sa kanila ang Panginoong Hesus upang tumubos sa lahat ng kanilang mga kasalanan, mula pa sa kanilang pagpatay kay Abel hanggang sa mga propeta. Hindi nga ba't pinili sila at ang panahong iyon, kaya tinawag sa Biblia na election of grace ng Romans 11:5. Sila ito at hindi tayo, lalo na't mahigit 2,000 taon na nang ito ay maganap sa kanila. Binigyan sila noon ng huling pagkakataon upang lisanin ang kanilang pinanghahawakang mga batas ni Moses, sapagkat iyon ang nagpapakita ng kanilang mga kasalanan. Paano? Sapagkat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, ay naiwala nila ang pagpapatawad at pag-ibig sa kapwa. Nagdala ang mga ito ng paniningil at paghihiganti sa mga nagkakasala sa kanila. Dito nga ay naiwala nila ang pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa. Hindi nga ba't ang mga batas na ito ang siya ring nagpapatay sa Panginoong Hesus? Ito ang buo at tunay na kahulugan ng regalong grace sa Ephesians 2 verse 8-9. Kaya sinabi na, Not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works so that no one may boast. sapagkat tunay nga na ang works na binabanggit noon sa kanila ay ang pagkiling nila sa mga batas ni Moses na mahilig nilang ipagmalaki. Kaya hiningi sa kanila ng Diyos ang pagtaligod rito sa paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kasunod ang nasa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ngunit dahil sa pagsadya nila at pagpapatuloy sa pagkakasala, ay naiwala nila ang regalong grace na siyang heavenly gift nga sapagkat kapatawarang galing sa Diyos. Kaya ito ang sinabi ng aklat ng Hebreo. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. Sila nga ito sa kanilang pagtanggi at ang kanilang ginawang kalapastanganan sa Diyos. Ganito rin ang nakasulat sa aklat ng 2 Peter chapter 2 verse 20-22. For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ,
They are again entangled in them and are overcome. The last state has become worse for them than the first. For it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Ganito nga kapatid kadelikado ang pagsadya sa paggawa ng kasalanan, lalo na't ang panlalamang na nagdudulot ng ikasasama ng kapwa. Sapagkat sa ganito ay para na rin nating tinatanggihan ang alok na kapatawaran ng Diyos. Tayo ay tumatalikod sa hinihingi niyang paggawa natin sa kabutihan, ang kabutihang tunay na ikaliligtas. Hindi ba't ganito ang sinabi ni Jesus noon sa kanila? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. At sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maniniwala ba tayo sa Panginoon o sa mga tao na gumagawa ng kanilang sariling madaling paraan? Hindi nga ba't mula pa kina Abel ay nagsisunod na sila at nagtiis hanggang sa mga mananampalataya kay Jesus? Tayo ba ay nakalalamang sa kanila? Ang Diyos ba ay nagtatangi ng tao? Mag-isip sana tayo ng mabuti. Katotohanang ginanap na ang lahat, kapatid, para sa kanila noon at sa atin ngayon. Gayon rin ang para sa walang katapusang panahon. Nasa atin na ang kalayaang makasunod para sa paggawa ng kabutihang ikaliligtas. Wala na dapat na mga batas at ritual ng mga simbahan. Ito na ang New Covenant ng Panginoong Hesus. Hindi ang mga panindang kasiguruhan nila ngayon. Hindi ang iba't ibang batas at ritual. Hindi ang doktrinang isinisingil nila ng bayad. Lalong hindi ang creed na wala sa Biblia. Hindi ang mga iniaalok na ito ng mga simbahan. Malaya na tayo, mga kapatid. Mahigit 2,000 taon na. Yakapin natin ang katuwiran ng Diyos.